Sa mundo ng aliwan, kung saan kumikislap ang mga ilaw at laging nakangiti ang mga mukha, may mga lihim na pilit itinago sa likod ng kamera. Sa likod ng mga magagarbong ngiti at tagumpay, may mga kwento ng inggit, pagkakanulo at trahedya na bihirang marinig ng publiko. Ito ang mga kasong yumanig sa industriya, mga pangyayaring nagbago ng buhay ng mga artista, pamilya at tagahanga. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Noong unang bahagi ng Nobyembre, sumabog sa social media ang hashtag na Chris Wu is dead na nagpasiklab sa iba't ibang teorya tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ng dating global superstar. Mula sa pang-aabuso, pagkakagawa ng hunger strike, hanggang sa posibilidad na pinatahimik siya upang takpan ang kaso ni Yu Menglong, nag-ugat ang mga haka-haka sa mga ulat. Kasabay nito, na-leak ang slave contract ni Yu Menglong sa Tianyu Media na nagpapakita ng mga di makatuwirang kondisyon na nagbubunyag ng madilim na bahagi ng showbiz kung saan ang mga artista ay tinatrato lamang na parang mga pawn. Samantala, ang biglaang pagbabalik alindog at sigla ng mga artista tulad nina Jet Li at Niping ay nagdulot ng kuryosidad sa publiko. May lihim na industriya ba ng immortalidad na nakalaan lamang para sa mga elite at may kapangyarihan? Noong ika-1 ng Nobyembre, maraming Weibo account ang nagpost gamit ang hashtag na Chris Wu is dead at mabilis na kumalat ang chismis na namatay na ang Canadian artist habang nakakulong. Hindi naglaon. Ang balita ay lumaganap sa social media at ilang Taiwanese news outlet. Ayon sa mga ulat, ang impormasyon ay galing sa isang taong nagpakilalang cellmate ni Wu. Sinabi nito na ilang araw bago ang insidente, na-interrogate si Wu ng pulisya sa hindi malinaw na dahilan at bigla siyang namatay. May ilan na nagsabi na namatay si Wu dahil sa mahabang hunger strike habang ang iba naman ay nagsasabing binugbog siya hanggang sa mamatay sa loob ng kulungan. May mga kumonekta rin ng balita sa kaso ni Chao Renliang. Matapos ang pagkamatay ni Yu Menglong, maraming kahina-hinalang detalye ang nagbunsod sa publiko na paniwalaan na hindi simple ang kaso. Muling tiningnan ng mga tao ang kaso ni Chao Renliang na puno rin ng mga tanong na walang kasagutan. Bagamat sinabi ng mga otoridad na nagpakamatay siya dahil sa depresyon, may online na listahan ng 28 katao na naroon noong gabing iyon kabilang si Chris Wu. Ilan sa mga taong nasa listahan gaya ni Zhao Yengjun, Ben Shi at Liu Jiarong ay namatay na rin. Ayon sa ilang source, karamihan sa mga artista ay hindi alam kung anong klaseng party ang kanilang dinaluhan. Pagdating nila, nadiskubre nila na may kinalaman ito sa karahasan laban kay Chao Renliang. Noong insidente, dahil umano sa sobrang brutal ni Wang Xikong, ilang artista ang sumubok na pigilan siya pero hindi sila naglakas loob na umalis dahil natatakot sa kapangyarihang nasa likod niya. Napilitan silang panoorin ang buong marahas na pag-torture. Matapos ang pagkamatay ni Yu Menglong, nagsimulang lumitaw ang sunod-sunod na madidilim na lihim mula sa gobyerno at industriya ng showbiz. Dahil kasama si Chris Wu sa listahang iyon, marami ang naniniwala na maaaring siya rin ay pinatahimik. Gayunpaman, hindi pa ito kinukumpirma ng mga otoridad sa China. Kumakalat lamang ang impormasyon sa mga social media sa ibang bansa, habang sa loob ng China ay nananatiling tahimik ang lahat. Isang bagay na itinuturing nakakaiba. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumalat ang chismis na patay na si Chris Wu. Mula nang makulong siya noong 2021, may hindi bababa sa 5 beses na kumalat ang ganitong balita. Ang pinakabago ay noong Abril ng taong ito na sinasabing namatay siya dahil sa alitan sa kulungan, ngunit hindi rin ito nakumpirma. Dahil dito, maraming eksperto at netizens ang naniniwala na isa itong taktika ng mga internet trolls upang ilihis ang pansin ng publiko at mabawasan ang init ng usapin tungkol sa kaso ni Yu Menglong. Ayon sa isang netizen, maraming bayad na komentador ang ayaw gamitin ang sarili nilang account o malantad sa pagsubaybay, kaya nagbabayad sila ng iba upang mag-post at kadalasang 51 bawat task
kung saan 10 yuan ay sa poster at ang natitira ay kinikita ng nagbabayad. Ang netizen na ito ay nagpadala ng kaibigan bilang spy sa isang troll group para alamin ang merkado. Ang mga troll na nakikipag-interact ng mano-mano ay gumagawa ng kortas gaya ng pag-post, pag-komento o pag-atake sa iba. Ang bawat komento ay binabayaran ng 2 hanggang 8 yuan. Kung maraming palitan ng komento, 2 hanggang 5 yuan bawat isa. Para sa mas maliit na volume, 8 yuan bawat komento. Kung tumanggi ang isang tao dahil sa online attacks o reports, tumataas ang rate sa 10 hanggang 15 yuan bawat komento. Ang pag-post sa foreign platforms ay kumikita ng 20 hanggang 50 yuan bawat post. Ang mga account naman na may maraming followers ay pwedeng maningil ng 100 hanggang 500 yuan bawat post. Lumabas sa screenshots na hindi kinaya ng spy at pagkatapos ng 6 na araw, siya ay umatras. Pero sa mga araw na iyon habang naninira kay Lin Beichuan online, kumita siya ng 4,995 yuan, humigit kumulang 41,450 pesos hanggang 42,000 pesos. May mga troll accounts na halos 24/7 online lang at wala nang ibang ginagawa kundi magbigay ng insulto kay Beichuan. Sa ngayon, pinakamalaki ang kita sa online attacks laban kay Beichuan. Sa gitna ng bumababang ekonomiya sa China at hirap sa paghanap ng trabaho, nakakaakit talaga ang kumita ng ganito kalaki sa pamamagitan ng pagbenta ng konsensya para mang-insulto o magpahayag ng paninira sa iba. Hindi na nakapagtataka na napuno ng mga kakaibang rumor ang internet dahil sa mga ganitong immoral na trolls. Pangalawa, ayon sa ilang sources, si Chris Wu sa kulungan ay lubhang naiiba sa imahe na iniisip ng karamihan. Akala ng marami, magiging maputla, payat at mukhang miserable siya pero kabaligtaran ang lumabas. Sa larawan, makikita siyang mahinahon at medyo malaman pa. Ayon sa nagpost ng litrato, si Wu ay napaka-relax sa kulungan at may dagdag na 20 pounds dahil inaalagaan siya ng mabuti. May 2 assistants na tumutulong sa kanya sa pagkain, labada, pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Kung talagang nagbayad siya para sa espesyal na pagtrato at may sariling kusina, maaari pa siyang manood ng TV, mag-online, magsulat ng kanta at mag-perform para sa ibang preso. Kaya sa ganitong pamumuhay, nanaisin pa ba talaga niya ang mamatay? Sa programang ginawa tungkol kay Chris Wu, ipinakita na ang kanyang pagkalaglag sa showbiz ay nangyari dahil sa hindi na kinaya ng mga taong dating sumusuporta at nagpoprotekta sa kanya. May mga senyales ng hinwaan sa likod ng entablado, ngunit si Wu mismo ay nasangkot din sa maraming iskandalo at hindi malusog na pamumuhay. May ilang nagsabi rin na si Wu ay nasangkot sa babae ng isang mataas na opisyal kaya't kinailangan siyang ayusin ng mga otoridad. Ang opisyal na iyon ay siguradong napakalakas para makipagsabayan sa mga tao tulad ni na Jackie Chan at YE Brothers. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung sino ito. Ngunit may malinaw na pagkakaiba. Tulad ni Yu Menglong, ang insidente kay Chris Wu ay naganap sa Chaoyang District, Beijing. Matapos makulong si Wu, halos lahat ng balita tungkol sa kanya ay naging classified hanggang sa antas na confidential sa household level. Ang kanyang pangalan ay naging banned keyword sa Chinese social media. Ngunit may pangunahing kaibahan. Si Chris Wu ay nasangkot sa maraming romantic scandals at nakaipon ng galit mula sa iba. At noong nagsisimula pa lamang siya sa China, sinuportahan siya ng isang makapangyarihang puwersa. Sa kabilang banda, si Yu Menglong ay ganap na malinis, talentado ngunit palaging inaabuso at niloloko ng kanyang management company. Sa kaso ni Yu Menglong, isang netizen ang nagbahagi na noong nag-shoot siya ng pelikula, nahulog siya mula sa 3rd floor height nang masira ang safety harness at nagkaroon siya ng maraming fractures sa katawan. Sa industriya ng showbiz, ang micropressure wire ay ang cable na ginagamit para suspindihin ang aktor sa fantasy o martial arts scenes. Kapag naputol, kadalasan sa sobrang bigat o maling paggamit, maaaring delikado sa buhay. Ngunit sinabing hindi nasaktan si Yu Menglong. Lumabas lamang ang katotohanan matapos lumabas ang leaked video.
Kahit noon, malamig at walang pakialam ang TNU Media sa pagmamanage ng fan community niya. Karaniwan, pagkatapos mag-debut, may official fan club ang bawat star upang suportahan ang kanilang imahe at aktibidad, ngunit iba ang kaso ni Yumeng Long. Noong ika-6 ng Enero taong 2018, inanunsyo ng Global Official Fan Club niya ang permanenteng pagsasara at lahat ng lokal na fan clubs ay natunaw. Ayon sa sources, sinabi ng studio ni Yumeng Long, pagkatapos ng 2 taong pagkikipagtulungan na hindi na nila kontrolado ang fan club at minarkahan pa nila bilang peking organisasyon. Ngunit sa katotohanan, ang fan club ay naitatag bago pa man umiral ang studio ni Yumeng Long. Gaya ng nabanggit, ang 2 studios na gumagamit ng pangalan ni Yumeng Long ay parehong nairehistro sa ilalim ng TNU Media at sinasabing ginamit para sa layunin ng money laundering. Ang dahilan kung bakit naglakas loob ang TNU Media na tratuhin si Yumeng Long ng ganito ay dahil pumirma siya ng kontrata na hindi niya dapat pinirmahan. Ayon kay journalist Lee Muyong, kamakailan lang, si Chi Lili, isang babaeng direktor sa Beijing na di umano'y target at inatake ng maraming beses ang TNU Media, ay nag-leak ng kopya ng totoong kontrata ng kumpanya. Bagamat nakasaad sa dokumento na ito ay patas, voluntaryo at tapat at layuning tulungan ang artista, sinumang pumirma ay lubusang kinokontrol ng TNU Media at tinatanggalan ng personal na kalayaan. Ipinakita ni Chilili ang ilang mahalagang bahagi ng kontrata sa pamamagitan ng pag-highlight ng pula. Sa kontrata, ang Party A ay ang TNU Media na kinakatawan sa kasalukuyang general manager nito na si Shen Yadong. Hanggang ika-13 ng Agosto, nagsilbi rin si Shen bilang Vice President ng Mango Super Media na kasali sa strategic planning at pang-araw-araw na operasyon. Ang Party B naman ay ang artista. Sa kasong ito, si Yumeng Long. Sa Clause 313 ay nakasaad na pagkatapos mag-expire ang kontrata, may karapatan pa rin ang Party A na gamitin ang tunay na pangalan, stage name, itsura, letrato, pirma, boses at biography ni Party B para sa publicity basta't hindi ito direktang nagdudulot ng kita. Sa Clause 3110 ay nakasaad na sa panahon ng kooperasyon, lahat ng gawa at karapatan ni Party B sa buong mundo ay hindi na maibabalik at magiging permanente at eksklusibong pag-aari ng Party A o ng third party na itinalaga ng Party A. Maaaring ilipat o i-authorize ng Party A ang mga karapatang ito sa sinumang third party, ngunit si Party B ay walang karapatang humiling o magtanggi. Ang mga karapatang ito ay mananatiling wasto magpakailanman at hindi maaapektuhan ng pagtatapos o pag-expire ng kontrata. Kailangan ding makipagtulungan si Party B sa lahat ng hiling ni Party A. Sa Clause 3120, pinapayagan ang TNU Media na gumawa at pamahalaanan ang social media accounts ng artista. Lahat ng karapatan at kita mula sa mga account na ito ay permanenteng pag-aari ng Party A. Sa Clause 3121, binibigyan ng karapatan ang TNU Media na subaybayan lahat ang artistikong aktibidad ni Party B. Kung magtatago o manlilinlang ang artista tungkol sa kita, kailangan niyang magbayad ng triple na danyos. Kung hindi matukoy ang eksaktong halaga ng kita, ang kompensasyon ay 3 beses ng pinakamataas na buwan ng kita ng artista mula nang pirmahan ang kontrata. Bukod pa rito, may unilateral na karapatan ang TNU Media na tapusin ang kontrata anumang oras. Sa Clause 3-11, kailangan ng artista na makipagtulungan sa lahat ng trabaho ng TNU Media, bayad man o hindi, at walang karapatang tumanggi o tumutol. Sa Clause 421 at 422, nakasaad ang ratio ng profit sharing. Kay Party A ay 70% habang si Party B ay 30% lamang. Kung may breach of contract, halimbawa humiling si Party B na tapusin ang kontrata o kansilahin ito o kansilahin ni Party A dahil sa pagkukulang ni Party B, kailangang bayaran ng artista ang Party A gamit ang formula na pinakamataas na buwan ng kita sa nakaraang 12 buwan bilang ng natitirang kontrata, cost project penalty coefficient at lahat ay babayaran ng lump sum. Kung hindi pa rin sapat para sa karagdagang pinsala,
kailangan pang magbayad ang artista. Ang kontratang ito ay nagpapataw ng lahat ng posibleng restriksyon sa artista. Samantalang ang Tianyo Media mismo ay walang obligasyon o limitasyon na lubhang hindi makatarungan. Para sa artista, para itong pack na pagbebenta ng katawan. Kapag pinirmahan, nagiging parang alipin o bilanggo ang artista ng Tianyo Media na sa pilitang tinitiis ang lantad na pagsasamantala. Sa madaling salita, ang kumpanya ang may kontrol sa lahat at wala kang karapatang tumanggi. Kung hindi, ikaw ay haharap sa napakalaking parusa. Magkano ba ang pinag-uusapan natin? Tandaan na ang paraan ng pagkalkula nila ay hindi simpleng addition kundi multiplication. Ayon sa journalist na si Limuyong, ipagpapalagay natin na ang pinakamataas na buwanang kita ng artista sa nakaraang taon ay 20,000 yuan lamang. Sa katotohanan, mas mataas pa ito. Kung imumultiply natin ito sa 12 buwan, magiging 240,000 yuan kada taon. At kung may 2 taon pang natitira sa kontrata, aabot ito sa 480,000 yuan. Dagdag pa ang 200,000 yuan project penalty, kaya aabot sa 144 million yuan ang kabuang danyos na kailangang bayaran ng artista sa Tianyo Media. Hindi naglaon. Isang taong nasa ibang bansa ang tumatawag kay Yu Manglong bilang kanyang nakababatang kapatid ang nagsabi na hindi makalabas si Yu sa Tianyo Media dahil sa hindi niya kayang bayaran ang napakalaking penalty. Ayon sa taong ito, umabot sa 200 million yuan ang danyos, katumbas ng 1.65 billion pesos. Kung babalikan ang formula ng kontrata ng Tianyo Media, posible ba ang ganitong halaga? Iniulat ng Phoenix Net na noong ika-6 ng Nobyembre, lumabas sa Lashan si veteran TV host Niping at kitang-kita ang kakaibang pagbabago sa kanya. Mas payat, mas maliwanag ang mukha at mas kaunti ang wrinkles at may enerhiya na parang nasa kanilang 30s o 40s. Sa video, kitang-kita ang kanyang excitement. Sinabi niya na nasa Lushan siya at tinanong kung makakainit ba at idinagdag na aakyat siya hanggang sa taas at ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Nagulat ang marami sa biglaang kabataan niyang itsura. Hindi ganoon katagal. Kitang-kita ang pagtanda ni Niping at madalas pa nga niyang kailangan ng tulong sa paglalakad sa set. Isang kwento mula sa 13 taon na ang nakalipas ang naglalarawan kung paano siya hinawakan ng isang tendera sa palengke at tinanong ng may luha kung siya na nga ba si Niping at bakit siya tila napakatanda na at tinanong din kung maayos ba ang kanyang buhay. Ngunit hindi lamang si Niping ang nakakita ng ganitong pagbabago. Sina Jet Li at Sammo Hung ay nagpapakita rin ng kahangahangang pagbabalik sigla. Pinakakitang-kita ang pagbabago kay Jet Li. Habang si Sammo Hung na dati ay nakadapa sa wheelchair, ngayon ay naglalakad ng mag-isa, malinaw ang mata, malakas ang gana sa pagkain at nananatiling malakas ang kanyang mga suntok. Dahil sa madalas na paglabas sa publiko ng mga batang anyo nilang ito, maraming haka-haka ang lumitaw. Isang matagal ng media insider ang nagmungkahi na ang kanilang mga bagong video ay maaaring anyo ng convert advertising na nagpapahiwatig na sina Jet Li, Sammo Hung at Niping ay lihim na nagpo-promote ng isang bagay. Noong nakaraan, may mga sabi-sabi na si Jet Li ay nakatanggap ng heart transplant mula sa martial monk na si Chu Feng, ngunit ngayon, maraming netizens na muling nanood ng kanyang huling paglalakbay sa Tibet kung saan kumilos siya ng kakaiba na parang bata ay nagkakaroon ng ibang uri ng hinala. May ilang nagsabi na kung ang isang lalaking nasa kanyang 60s ay biglang kumikilos ng cute at pabiro na parang isang 11 anyos na babae, ito ay kakaiba. Sa video, minsan si Jet Li ay nagpapakita ng otoridad at dignidad ngunit bigla rin siyang nagiging banayad at mahinhin na parang isang batang babae. Isang lalaki na nakasuot ng puti na tila assistant niya ay sinusubukang hawakan ang kanyang kamay para pigilan siya. Ngunit si Jet Li ay patuloy pa ring hindi sinasadya sa paggawa ng mga pambabaing kilos. May mga haka-haka na maaaring dulot ito ng isang misteryosong implant o device na nakakaapekto sa kanyang pag-uugali. Kamakailan,
Naglabas ang YouTube channel na Tawis Shanyo ng isang video na nag-aangking ibinubunyag ang katotohanan sa likod ng pagbabalik sigla ni Jet Li. Ayon sa video, bago ang proseso, si Jet Li ay nasa isang pribadong Marangyang silid, pumipirma ng tila isang kasunduan sa isang seryosong lalaki na nakasuot ng itim. Sinabi na gusto ng lalaking ito na pagkatapos ng recovery, si Jet Li ay mas madalas lumalabas sa publiko at gamitin ang kanyang kasikatan para i-promote ang misteryosong industriya na umaakit ng mas maraming prominenteng kliyente. Posible nga kaya ito? May kaugnayan ba ito sa pinaghihinalaang Project 981 na noon ay sinasabing eksklusibong health program para sa mga mas mataas na opisyal, ngunit ngayon na ipapabalita ring ine-extend sa mga sikat na personalidad? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa mga susunod na episode.